Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media dahil may bago na naman umanong iskandalo ang nadiskubre patungkol sa Marcos administration na siyang matapang at tahasa namang ibinunyag ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera na dapat lamang umanong malaman ng taong bayan at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Kaya't mas minabuti naming ipalabas sa channel na ito upang makarating at malaman ng taong bayan ang tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Tila isang katiwalian na naman umano ang nalantad sa publiko dahil 10 billion pesos na para sana sa scholarship ay tila ibinulsa na rin umano ng mga buwaya sa gobyerno. Malaking katanungan ngayon kung nasaan na nga ba ang 10 billion pesos na para sana sa pag-aaral ng mga kabataan, at ito'y matapang na ibinunyag ni Representative Bernadette Herrera na kilalang isang solidong taga-suporta at tagapagtanggol ng mga Duterte na lumalaban para sa katotohanan para sa taong bayan. Hindi lamang ang 10 billion pesos ang matapang na isiniwalat ni Congressman Bernadette Herrera dahil marami siyang isiniwalat sa video na ito na dapat niyong malaman. Kaya naman para sa buong detalye ng balita, narito't panuorin natin ang full video. Last 3 years na yung solo parent law, pero hindi sila nakakapagbigay ng scholarship sa mga solo parents at anak ng solo parents. Yun pala, may 10 billion! May 10 billion! Hello po mga ka-BH. Nakangiti po ako pero kahapon nanghina po ako dahil for the first time kong nakita na may 10 billion earmarked revenue pala ang CHED para sa scholarships. Ang sakit-sakit po ng loob ko dahil nasa batas 3 years na yung solo parent law. Pero hindi sila nakakapagbigay ng scholarship sa mga solo parents at anak ng solo parents. Yun pala, may 10 billion. Ulitin ko, 10 billion na para sa TESS scholarship na nandoon sa earmark revenue. Yan po ang balanse as of December 2024. Pero as of to date, nasa 11 billion na po yan. Kasi po, dito po nanggagaling ang earmark revenue galing sa CHED. Ibig sabihin, every time nagbabayad pala tayo ng travel tax natin, napupunta dapat sa scholarships. Kaya, samahan niyo po akong kalampagin ng CHED. Nag-promise sila kay Congressman Robert Nasal na tututukan na nila ang paggamit sa pondong to. For this year, 799 million lang ang ni-request nila for 2026. Naku naman, napakadami pong nangangailangan, kaya samahan niyo po akong bantayan ang earmark revenue. Dapat kaya namin pinasang batas, gusto namin lahat ng bagong henerasyon graduate ng high school makapasok ng kolehiyo. At ito dapat ang solusyon. Samahan niyo po akong bantayan ang 10 billion or 11 billion earmark revenue ng CHED para mapunta sa college scholarship ng ating mga bagong henerasyon na high school graduate at syempre ng lahat ng gustong magkolehiyo nating mga kababayan, lalo na ng ating mga solo parents at anak ng solo parents. Mga ka-BH, samahan niyo po ako sa laban na to. From the net, ang budget na hiningi ng Malacanang is 898 billion. Ang na-approve after deliberation ng Congress and Senate, 1.1 trillion ang na-approve. So a total of 214.8 billion increase in the budget of DPWH. Ngayon, syempre para ma-accommodate yung increase na yan, kailangan may bawasan tayo within the DPWH budget at kailangan kumuha pa tayo mula sa ibang departamento. Hello po mga ka-BH. As promised, i-discuss ko po sa inyo yung DPWH budget for 2025 para mas maintindihan natin yung 2026. Pero nandito na rin yung proposal ng 2026, but I don't want to delve into that first because may bago yatang budget of DPWH isasubmit sa amin considering we have a new secretary on board. So let's just have to wait for that. Ang DPWH budget is composed of two things, programs and projects. Discuss muna natin yung programs. Under programs, meron tayong general and administrative support, meron tayong support to operations, at meron tayong operations. Under operations, nandoon po yung lahat ng mga ginagawa sa lahat ng kalsada ng ating bansa at ganoon nandoon yung flood control. So operations, meron tinatawag tayong 001, yung 001, which is ensure safe and reliable national road system. Anong nasa ilalim nun? Asset preservation, network development,
and Bridge Program. After 001 or 001, meron tayong 002, which is to protect lives and properties against major floods. So dito po pumapasok ang mga flood control management program natin. At meron tayong Convergence and Special Support Program. So doon sa under Convergence and Special Support Program, nakikita nyo that's number 1 to 12. Dito po pumapasok yung congressional initiative. Yung pwede po kaming mag-request at pag na-approve po yung request namin, papasok po siya sa Basic Infrastructure Program o yung Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps or CPAG. So doon lang po pumapasok yung mga requested program. Ano po ba yung congressional initiative? Ako bilang party list representative, minsan sumusulat kami ng mga request letters sa DPWH na hoping at umaasa na yung mga request sa amin ng mga barangay captains, ng mga mayors, ng mga councilors, susulat po kasi sila sa amin. Nagpapatulong, kailangan nila ng multipurpose hall, kailangan nila ng daan, kailangan nila ng flood control, ito po yung mga bagay na fina-forward namin sa DPWH at kami po ay umaasa na sana may ma-approvean. So doon po yan nagpa-fall under sa BIP or Basic Infrastructure Program. So ulitin ko, ang programs, general and administrative support, support to operations, and operations. Ang mga importanteng maalala natin sa operations, meron siyang 001, 002, at yung Convergence and Special Support Program. Sa projects naman po, dalawang bagay yan. Locally funded at foreign assisted. So, under foreign assisted, meron pa rin ulit tayong 001 at meron pa rin ulit tayong 002. Kasi meron din tayong mga foreign assisted na mga asset preservation, network development, bridge program, at flood management program. At syempre, meron din tayong national building program under the projects. So, ipopost ko na lang to sa comment section para mas makita niyo po ang detalye. Anong importanteng makita natin dito sa DPWH budget? Ito po yung mga major na para makita nyo, alam nyo naman, ang proposed budget sa NEP ng DPWH from Malacanang is 898 billion. Pero alam nyo naman po, ang na-approban sa GAA ay 1.1 trillion. So, ganun po kalaki yung in-increase ng budget. Ano bang nangyari sa budget ng DPWH mula NEP hanggang na-approban siya? Ang major dito, general and administrative support, nabawasan po yan ng 4.3 billion. So, mula sa kanilang request na 17, ginawa pong 13 billion sa GAA, ito po yung approved. So, merong decrease of 4.3 billion. Doon naman po sa support to operations, nabawasan po yan ng 78 billion. Tapos, pagdating naman po sa operations, yung operations po nag-increase ng 342 billion. At dito naman po sa foreign assisted, alam niyo naman po nangyari dito, mula 70 billion, naging 23 billion. So, a total of 47 billion ang total na natanggal sa budget ng support to foreign assisted programs. Sa bawat category, i-add natin lahat ng mga binawas. 4.3 plus 78 billion plus 47 billion. That's a total of 130.4 billion na mga binawasan na items within the DPWH budget. Pero nag-increase naman tayo sa operations ng 342 billion. Saan kukunin yung 342 billion? 342, ima-minus mo dun sa binawasan mo within the DPWH budget na 130, ibig sabihin may total na 211 billion na kinuha mula sa ibang departments para matugunan ang total change or increase in budget of DPWH na 214.8 billion. Siguro sa susunod na episode, or papakita ko na lang din po ito, makikita niyo po dito, ito po lahat ng mga program titles na na-delete. Ang total na deleted na mga projects from DPWH ay nagtototal po siya sa 78 billion. Ito naman po ang total na na-insert ng mga new titles, total naman po niyan ay 300. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Billionario News. Interview kay Bukidnon 2nd District Congressman Ket Flores na the same time siya po ang Vice Chairman Committee on Justice sa Kamara na mini trial conducting mini trial sa impeachment ni BP Sara. Inamin niya dito na mahirap talagang kalalagayan niya na future president yung kanyang inuusig, taga Mindanao pa naman to, Bukidnon. Namin niya na mahirap. Pangamba niya, yung takot niya ay nandyan palagi. Pakinggan natin. BP Sara is acquitted in the Senate and becomes president in 2028. Will you align yourself with her o magtatago ka? As I said, I might not be Wala na running siya. for- Kayo na tala na. Sabi mo nga third term ko na. Dali If BP Sara is acquitted in the Senate and becomes president in 2028,
Will you align yourself with her o magtatago ka? As I said, I might not be Wala na winning. siya. Tayo na tayo na. Sabi mo nga third term ko na. Ay, pareho tayong politiko. Mag-ingat ka sa kausap mo. That would be difficult. Difficult. It would be difficult to get someone who ends up being president. For any politician, I'm afraid person in government. And in fairness to, I remember seeing VP Sara saying that this is not person kung ginagawa niya sa trabaho lang talaga. You know what I appreciate sa first time, you know, the one message sa sila lahat ng sila mo, trabaho lang po ito, walang personal. And I congratulate you for that. Thank you. If VP Sara sa tweeted ulitin natin. becomes president in 2028, will you align yourself with her o magtatago ka? As I said, I might not be Wala na winning. siya. Tayo na tayo na. Sabi mo nga third term ko na. Ay, pareho tayong politiko. Mag-ingat ka sa kausap mo. That would be difficult. Yeah, it's difficult. Difficult to get someone who ends up being president. For any politician, I'm afraid person in government. And in fairness to, I remember seeing VP Yan. Sa Bukidnon po, mayroong 5 distrito nung yung nangyaring impeachment last year. Lahat sila except na isa pumirma. Ayan, isa itong si Flores pumirma. So sa nakikita ko ngayon, pipirma na naman yan. Kasi sabi niya, last term niya na ngayon, hindi na siya natatakot. Kaya lang, baka, alam mo naman, political dynasty, baka pwedeng misis, pwedeng anak, pwedeng kapatid. Lalo na kung maipasa yung anti-political dynasty bill na pinupose ni Congressman Sandro Marcos. Pwede na, tuloy-tuloy ang ano. Kaya lang, sa Bukidnon, isa lang ang kongresista dyan na believe ako sa kanya. Yung 19th Congress si Congressman Jose Maria Zubiri, tatay ni Senator Zubiri. Siya lang ang kongresista sa Bukidnon na hindi pumirma. And makikita mo ngayon, si Senator Zubiri, pareha sa kanyang ama na ayaw nilang ma-impeach si VP Sara. Yan ang tunay na taga Mindanao. Itong iba, wala lang. Tignan natin kung ano. Second district. Saan ba ang second district sa Bukidnon? Hindi ko kabisado. So, vice chairperson ito ng abogado. So, tignan nyo, puros mga abogado sila. Bakit hindi nila alam na yung fishing expedition na ginagawa, parang overreach. Sumusobra na sila. Kaya nga, yung mga abogado na aliado ni VP Sara napilitan dumulog sa Korte Suprema dahil hindi pwede. Yung fishing expedition hindi allowed sa impeachment proceeding. Lalo na sa stage ngayon na nasa determination pa lang ng probable cause. Magsusumpuin na sila. Kaya tingnan natin na nakaka-excite itong mga susunod na kaganapan. I think April 14 ang next hearing, then after that, April 25, something like that. Basta 3 hearing pa ngayong Abril. At yung mga sinumpuin, yung ibang sinumpuin okay lang yun. Yung mga SALN, public documents man yun, nirelease na ng ombudsman. Yung mga bank records, bank accounts, tingnan natin kung susunod ba ang mga bangko. Kasi nagbigay na ng babala itong chairperson, si Congresswoman Luistro, na baka ma-cite in contempt ang mga bank managers kung hindi sila susunod. May narinig akong isang bank manager na nagpaliwanag. Pwedeng i-release, kahit may bank secrecy law, pwedeng i-release yung bank records, bank accounts, kung nasa impeachment, proper na impeachment trial. At this stage, sabi ng bank manager, liable o pwedeng kasuhan yung bank officer na mag-release. Example, si VP Sara ngayon, i-release ng bangko. Nako, sabi ng bank manager, pwedeng kasuhan ni VP Sara yung bank officer na nag-release ng kanya. Kasi hindi pa ito ang trial. Nakalagay sa batas, pwede lang i-release ang mga bank records sa impeachment
kung nakaabot na sa trial sa Senado. Hindi pa nakaabot eh. Ang pagkakaintindi ng mga kongresista, porque impeachment proceedings, pwede na. Ang pagkakaintindi ko, doon lang talaga sa trial. Kaya tinatawag nilang mini trial daw itong ginagawa. Paano nagkaroon ng mini trial? Kaya good luck sa mga kongresista ito na nag-fishing expedition. Sana marami kayong mabingwit na mga ebidensya. Bigyan natin ng reaction, opinion itong talakayan ng taong bayan. Programa ito sa SMNI hosted by Professor Malo Tiquia and economist Macora Guidote. In-interview nila ang mga retired AFP and PNP generals na may experience sa paggamit ng intelligence and confidential funds. Ito, sa AFP, si retired Brigadier General Carlos Kita, matagal ito na intelligence officer. Yan ang kanyang forte. Nakasama ko ito, naging commander ko. Plus isang PNP officer din na hindi ko kilala. Nako, ang ganda ng paliwanag ni General Kita, paano ginagamit, paano nililiquidate yung confidential funds. Hindi basta nabubulsa yan dahil mahigpit ang audit. Hindi basta-basta binubulgar yung pangalan ng mga action agents. Kaya makinig kayo mga kongresista sa paliwanag ng batikang intelligence officer na ito. Sana matauhan na kayo. Ito, General Kita. Kaya imposible na magamit yon at maibulsa. Dali ha. Makikita niyo po doon yung proseso. Kaya imposible na magamit yon at maibulsa. Dahil mo, kahit na confidential po yan, ino-audit po yan. May audit system po doon. Meron po ang chairperson ng COA, yung tinatawag na intelligence and confidential fund audit unit. So meron doon na kailangan isubmit yan ng ahensya doon sa naka-report, sealed envelope, tapos doon. Pero hindi doon nakasaad kung code ang nakalagay doon, code lang talaga yon. Hindi nire-reveal yon dahil kagaya ng mga pangyayari. Kaya importante, merong code ang operation. Sa operation pa lang, O-plan, minsan ganon. Case operation plan, Agila, pwedeng ganon. So talagang coded talaga, Coded. kahit sa PNP, talagang lahat ng operation. Ginagamit niya code, pseudonym, alias, and even yung mga writer nga may pseudonym eh. Oo. Pero ito, more on, important dahil yung secrecy, no? Maraming reason kung bakit kailangang may alias or code or may pseudonym. Kasi, una, for security reason, for safety. Kasi hindi mo pwedeng, ako mismo, nung naging, ako, commander ng MiG-17, meron akong code. Ang code ko, Bravo. No? Code nyo? Oo, ako, Bravo. Kayo mismo, sir? Pero yung pseudonym ko, hindi ko pwedeng sabihin until hanggang ngayon. Kasi, Dahil? siyempre, meron akong mga ibang activities na ginamit ko yung pseudonym ko. So, may kahit mga ang official? mga covert operation, Oh, lahat naging intelligence chief, may mga code yan. oh. Mga may marinig kayo dyan na iba-ibang pangalan. Sultan, Jasper, Pero ang nakakilala lang, sir, yung mga katrabaho mo. katrabaho. Oo. Hindi kahit na i-report yan sa COA, hindi linalagay yun sino tong si At hindi tinatanong ni Kowa na, tinatanong yun. oo. Basta na-comply mo yung mga requirements doon, paano ginastos, including mga cash advances, merong requirement yan. Oo. Basahin niyo po yun. Sinabi ko kanina yung John Memorandum Circular. Makikita niyo po doon. 33 pages Hindi lang. pwedeng ibubulsa lang yung basta-basta. May audit system. Sir, sa police, ganyan na ganyan din? Yes, ma'am. May alias rin? Meron po, minsan alphanumerics ang ginagamit namin. So, pero compartmentalized nga po yun. Kagaya po sa, I'm just speaking for myself kasi merong nakaseparate kami na unit dun eh. Kami po nun, we're under RIO 20, Regional Intelligence Office 20. Hindi ko sasabihin ko saan unit yun. So kahit yung mga ganyan, internally lang kayo ang nakakaalam. Yes, ma'am. So mahirap na ibuklat mo sa public ang lahat na ito. Yung operational, wala pa nga tayo dun sa mga alias-alias. Pero yung proseso ng AFP, proseso ng PNP, pagdating sa intelligence, talagang hindi Basta sinasabi. yan. May prinsipyo kaming sinusunod yung tinatawag na the need to know basis. So doon sa ahensya mismo, halimbawa sa ISAP, hindi lahat to nakakaalam din ng
Mm-mm. Yung mga codes na yun. Parang pag mababa ang pay grade mo, hindi ka pwedeng Oo. tanong. Need to know eh. Oo. Ay, kahit na epe, minsan hindi, mas senior, hindi nila pwedeng alamin. Mas alam pa nung sargento. Ayun yung mga ganon. So, sana mapakinggan ito ng mga kongresista para maintindihan nila yung mga Mary Grace Piatos na pinag-ano nila na. Ito, ulitin ko nakatrabaho ko si General Kita. Nagsama kami sa Mindoro, siya ang commander ko nung nasa Mindoro kami. Bago kami na-assign sa Mindoro, galing siya sa intelligence unit, matagal yan. Intelligence trained, intelligence immersed. Kaya alam niya yung sinasabi niya. Malala kong may intelligence operation kami na naging successful. Wow! So, pagdating sa trial, kung aakyat man sa trial, I tell you, dyan sila mapapaya. Ito, nakikita ko lang Baka ganito ang gawin ng kampo ni BP Sara. Ang tatawagin nilang mga testigo, yung mga active AFP officers, yung naging intelligence officers mismo sa Office of the Vice President or DepEd. Pag silang nag-testify niyan, masasyak ang mga kongresista na nagtatanong, bakit marang ang mga Mary Grace Piatos, kung ano nung alias. Normal yan yung alias. Ako nga, maliit na level lang, mababang level lang yung hinawakan kong intelligence unit, yung intelligence officer ko. Hindi ko na pinapakialaman yung kanya kasi nga, yung tinatawag na joint COA circular, yun lang sinusunod. Bahala na yung intelligence officer ko, ako na naging commander niya, may tiwala ko sa kanya at sa awa ng Diyos, naging successful yung aming operations dahil, yun nga, napaka-importante ang intelligence gathering pagdating sa operation. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.